Brother Richard, good afternoon. Ganda po, sir. Oo, yung lisensya mo nandito na sa akin, hawak ko na. Maraming thank you, sir. Oo, paparating ko na ito sa iyo. Ano? Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyong demerits. Marami silang nabibiktima nagkaka-demerits. Pero sa pangkalatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. Hali kayo, sabay-sabay na tayo. Dito tayo. Dami nating kasama, no? Mga problema. Pinatay na ko. Brother, kami kay Executive Director, ha? Tayo natin. Go. Alarm tag po. Si Atty. Mendel. Brother, si Atty. Mendel, Bumaba lang kung hindi nasikaso sa akin. yung in-endorse ko sa kanya, okay na. Okay na po, In-endorse ko sa'yo. okay na po rin po sa inyo po yung asset yun. Tapos binaba na po namin sa task for implementation. I-double check lang po namin kung na-office na, pero okay na po na po. Pag-double check, ito yung isa. Reebok, no? Ano po? Anong pangalan mo? Richia Parkan po. Yeah, Richia Parkan. Rachel Bragan. Ito yung may asawang nagdudusa na. No? Hindi ka na siguro iiyak. Anong pangalan mo? Jimmy Cobregal. Jimmy. Iiyak Ito yung dalawa. Yes, apo, naalala ko po sila. Nasaan ngayon? Nandun na po yan, approve na po yung ano nila, yung resolution sa inyo po ng asset. Binaba na po namin sa task force. Sa releasing. Apo. Oo. Good as okay, Okay ka na na yan, eh. okay na yan. Okay ka na eh. Ikaw may alarma. Brake light. Ito yung ano. Nabibog din ano. Partner, ito yung kapareho ng mga nauna kong inilapit sa inyo ni Executive Director at ni ASEC. Ito yung napatawa ng demerits dahil doon sa IRR na Republic Act 10930. Nag-usap naman na tayo with the Executive Director. Malinaw nating napag-usapan yan na kayo implementing agency. Pero base doon sa batas, malinaw sa ating lahat na yung implementing rules and regulations questionable. Ito, endorse ko sa'yo. Katulad nung nauna. Hawakan mo. Tensya ka na ha? Okay na po, marami na po tayong natulungan. Marami na tayong na-resolve. Opo. Kayo naman, implementing agency, syempre, nandyan na yan. Opo. Tapos, na-revoke na sila. Ang ginagawa nyo na lang, ma-resolve. Correct po. Pero hindi naman tama, brother, na lagi na lang tayong ganito. Opo. Kaya dapat once and for all, ma-resolve talaga. No? Natulog po sa Pakisya. Ito naman sa Baguio. Po, bali na grant naman po sa akin noong November 23 po yung license ko kasi na-release. Na-release. Opo, then may ito po yung Ang problema katunayan, mo, yung pong hindi ka makapag-renew ng lisensya. Opo, dahil nakatag pa rin po sa Naka-alarm pa rin. Okay. Ito po yun. Tapos may show cause order pa rin nga pong pinadala na sa bus pero hindi naman pinapansin ng operator. So, tuloy rin po. At by the way, balik tayo doon sa issue mo. Ano ang pagkahuli sa'yo? Nakatigil naman po kami nun sa Governor Park Drive ng Baguio. Then, nung nagkandak po sila ng wala naman po kami bali sakay. Then, yun nga po. Pero assume total driver ka. Bali, nung bus. extra driver po nila, spare lang po nila ako. Ako po yung kapalitan dahil malayo po yung biyahe, may locos pa po yun eh. Pero ang pinaka sinasabi mo dyan, out of line colorum. Opo. Pero nag-run yung appeal mo kasi ikaw ay driver. Opo. At ang dapat parusahan kasi yung company. Yes, Opo. correct. So nag-run yung sa'yo, Opo, nung November 23. pero naka-alarma pa rin yung Opo, iyong... yung alis ko 2 years. Okay, punta ka doon. Sige, number 2. 2 years. May halos magto 2 years na Grabe. po. O sige, sabi kayo dyan. Tingnan ang kamay mo.
Guhit ng palad mo eh. Medyo minalas ka muna. Medyo magulo po. May tawang ko lang. Ikaw naman. Ako, hindi naman magulo ang guhit ng palad mo, pero ang dumi. Ikaw naman, Yung biyernes lang po kaya sa akin. anong... Out of reading po kami. O sige, ano yung kwento nung sa'yo? Bali, galing po kami ng UP Los Baños. Pupunta po dito sa UP Diliman. Okay. Then siyempre po, ang company sila, notice kami tumakbo po kasi alam namin may practice dito, may rota. Hindi, ibig sabihin, driver ka ng ano? Driver po ng DLTV. DLTV ng bus. Bus company. Ano yung chinard sa'yo? Violation? Out of Ganun line? din po, out of line. Out of line? Okay. Brother, nag-usap kami ni Atty. Wendell. Opo. Pag tiningnan mo yung chow, pag out of line o kolorom, ang liable yung company. Yes. Opo. Parang ang paliwanag dyan, nakita ko naman yung chow eh, tama. Ang problema lang partner, may problema sa implementation. Halimbawa, yes. Halimbawa, driver siya ng jeep o ng bus. Ito ang instruction ng company, dito ka pumunta. Ayan, driver naman, hindi naman natin hinahamag, sunod lang ng sunod sa company. Opo. So, suma total, kapag ka sinabing out of line at company driver, pag tiningnan natin yung job, ang liable doon yung company. Ano ang biyahe mo? Nalito na Ano po sa biyahe po namin, Santa Cruz, Buendia, doon lang po yung practice. O, tapos, Pinabiyahe po kami ng UP Diliman, yun, UP Los Baños. yun. Tama, naalala ko na, nahihilo na ako eh, ang dami niyan eh. Ibig sabihin brother, correct me if I'm wrong, kaya ko lang na-explain sa'yo para madali mong ma-recall. Una, makikita mo sa jow, pag ako'y driver ng company, nagbiyahe out of line, ang liable company. Opo. Hindi ako, kapareho niya. Inuto siya na magbiyahe doon, di out of line. Siyempre, bilang driver, wala naman siyang kapangyarihan o kakayahan na sabihin, boss, ayaw ko, out of line yan. Siyempre, tatanggalin yan. At siyempre, nagtitiwala sa operation manager. So, in other words, doon sa sinasabing out of line, ang liable talaga yung bus company. Maliban sa ating opinion, base yung sa job. Opo. Okay. Pasensya ka na, tatlo yung i-endorse ko sa'yo. Opo. Tutulungan po natin sila kung naiintindihan naman actually kung marami na pong ganyan Maraming kapareho nito ang kaso, ano? Hopefully, kung ang kaibigan may makaupo sa Senado, with your help po. uupuan natin, kasi dapat nagtatrabaho ka sa ibang bagay na eh. Pero yun, hakot ako ng hakot sa'yo, no? Para umahente. Ano? Kaya sa sitwasyon na ito, pati ikaw masyadong inaabala. Dapat ang attention mo sa iba na lang eh. Pero yan, tatlo na naman yan. Itong dalawa, pupuntahan ko sa releasing. Opo. Okay, iiwanan ko itong tatlo. Samahan ko yung dalawa sa releasing. Si Rex na lang po. Meron kaming Hanapin na lang po si Rex. Pero tinawag na lang po namin. Okay, salamat. Yun yung kantang Okay ha? Nasa mabuting kamay na kayo ha? In-explain ko lang initially para may idea na siya. No? Oo. Para malinaw na bakit sinamahan ko kayo. At marami na akong nailapit kay Atty. Lance. Atty. Wendell, Executive Director. Pagdating naman kay LTO Chief, Asek Bigor Mendoza, dahil alam na nila yan, at talagang, kumbaga sa simpleng salita, biktima kayo ng sistema. Sila naman, hindi nila panahon nung ginawa yung problema na yan. Sila na lang yung nagre-resolva. No, kaya ako pinapaliwanag sa inyo, baka sasabihin ninyo, grabe naman yung LTO, puro kapalpakan. Si Asik Bigor Mendoza, yung DOTR Secretary naman ngayon, lalo pa yan, bago lang. Tapos si na Atty. Lance, Executive Director POA, at kababanggit ko lang si Atty. Wendell. No? Binabanggit ko, brother, may dala na naman akong problema sa inyo. Trabaho na naman.
Hindi, because in-explain ko, baka sabihin ng mga kababayan natin, palpak ang LTO. Samantalang wala pa si Secretary Bautista, si Asik Bidor Mendoza, Executive Director PUA, Attorney Wender Dinglasan, and Attorney Lance, wala pa sila sa LTO, problema na yan. Nandito sila nagre-resolve ng problema. At nagkaroon na kami ng arrangement, nagpasa ako ng House Resolution sa Kongreso. Unfortunately, nag-recess. Kaya ganito muna, na dapat yan, matuldo ka na eh. Request ko sa'yo for action yun sa Davao. Yung Release na din po. pupunta na namin doon. Nasikaso ko na sa baba. Actually, nung isang linggo pa yan, medyo matagal lang yung lifting ng alarm because revocation siya, hindi siya susunod. So, kailangan na. Ito revocation din eh, dalawa. Pero okay na rin. Tama ba? Opo. Salamat. Dami sa releasing. Nasama ko kayo kasi under na Ay, andam mo. Tama. Okay, let's go. Ako na po. Partners, Ako na pong bahala Doon ba sa tatlo, ha? Opo. Ha? Huwag na ninyo alilig-aligin, ha? Salamat po. Kasi planchado na yan. Maraming salamat po. Oo. Masaya ka na. Opo. Sorry na kayo. Isa for implementation. Pero ang release na So, kapag ka-actual release na, dito tayo. Bangon ng office mo, ah. ito yung may authorization from Nag-complain the na siya. complaint na to eh, ang alam ko eh. Pati yung Europe. Apo, yun po yung mga complaint. So, ano na to? So, iko-confirm po namin sa releasing if na-release na yung items. Ano, Hindi, pumunta wala, sa- hindi siya ma-release kasi si Congressman Busita ang may authorization. Nasa Davao yan eh. Okay po. Sige, Okay. samahan kita sa taas sa kanya. Okay, tapos itong dalawa, anong status? Sino si Abragan? Ako. Yan po. Si Ito yung Abragan. naki, MIT. Kailangan po niya ng DRC. Anong DRC? Drivers Reorientation Course. Reorientation. Mag-reorientation siya under the IRR. Dito lang yan kung sa TSD namin. Ah, sige, sasamahan na rin namin ng orientation. Usapin na natin si TSD. Gusto ko sana, with respect sa inyo, consider biktima siya. Dapat sana, huwag nang mahirapan pa. Kasi kaya nga nag-apila kami dito eh. May problema si Reds doon sa IRR. Na-review na namin yan. Na-review na rin ni Atty. Wendell and PD. May problema doon. Na-explain ko nga sa ating mga kababayan. Yan ay nadatnan namin yung problema. In other words, biktima siya eh. Kaya dapat, huwag na natin pahirapan. Kasi ano po yan, pina-implement na actually siya sa MIT. Waiting na lang po siya for the certificate of completion ng DRC. So ngayon, i-endorse na lang po natin sa TSD para ma-schedule po si sir. Kung pwede sana ma-assist na yun. Alin lang oras ba ang DRC? 1 day, isang buwan. Confirm. Kawawa naman to. Gano'ng katagal nang wala hanap buhay? Nandito po ba kayo sa Manila? Ilang months ka nang wala hanap buhay? Tawag ko lang TSD. O, tatlong Tawag mo po. Yung may endorse na. Parang may gusto agad po para kung nandito kayo sa Manila, baka wala natin agad. Ito, okay na to. Ang alam ko, nakikinig na to eh. Kay? Si Keo Beat yung nakuha na niya. Yes, sir. Okay na to. Okay na to. O gusto mo kung samahan mo lang kita sa releasing para kay Golden Lord. Sige. Habang tinatawagan. Habang tinatawag. Ikaw standby. Kino-coordinate sa ano. Hindi kaya. Sama kayo sa amin. Sa traffic, safety division po. Oo. Tawagan mo. Brother. Good afternoon. Of course, with the help of LTO. Lalong-lalo na si Atty. Wendell na nag-coordinate sila sa LTO Davao na doon na mag-process ng authorization. Pati yung Euro. Yes po. Yung certification na yun naman ang i-present niya dito para makuha ko yung lisensya. Sa tulong ni Atty. Wendell at Atty. Lance, yung problema nyo, resolved na. Approved na ni Asik Bidor Mendoza, LTO Chief. Sasama ko kayo sa Traffic Safety Division. Orientation,
Abregan. Sasamahin ka doon. Ano natin si Kung? Itong isa. Hindi, sasamahan hindi. Bukas yan, pero sasamahan niya para Para ma-oriento lang doon siya pupunta bukas. Okay. Oo. Itong isa. Sige po, ako na rin kung ang bahala dito kay Sige. Oscar. Ayusin natin. Tawagan Para- tayo. Tawagan tayo dalawa. So, para hindi Sige, sayang procedure lang oras, natin. iwanan ko siya. I-assist ko lang ito para kung saan. Salamat ha. Tawagan tayo. Okay, thank you. Mrs. Samahan mong mister mo, baka mawala. Congrats. Sir, brother. Brother, kumusta? Tayo, ano problema niya? Okay na? Okay na po. Hello. Brother. Progress mo po si Tang Idol. Picture lang, tanggalin mo mo. Thank you. Saan yung TSD, ma'am? I see. Brother, afternoon. Dito ang TSD. Yes, sir. Yes, sir. May ongoing, ano? Makatapos na Ay, exam na lang, sir. Ay, Brother. Pasapin ko lang. Ma'am, ito, na-revoke ang lisensya, pero naiapin na namin. Okay, meron na pong ano. Kasi malinaw kay ASEC, malinaw kay Executive Direction at sa mga concerned staff. May problema doon sa ini-implement ng LTO. Yung Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10930. Okay. Yung demerit system. Ibig sabihin po, ito ay biktima ng maling pagpapatupad ng batas at na-revoke ang lisensya. Unfortunately, required pa rin siya na magkaroon ng orientation ba? So, babalik siya mambukas. Okay po, sige sir. In-endorse ko ma'am siya sa'yo kasi nga, babalikan natin, biktima lang siya nung maling implementation. Okay, so ang amin pong ano natin, ang concern natin yung sa DRC niya. So, yun sa orientation. Orientation. So, doon lang tayo magpo-focus Yes. yung aming office. Yes. Okay. Okay. And then, Welcome. tomorrow, pwede po niyan daling sa akin ito tomorrow para matandaan ko yun. Siya yung tao. Yes. Ma'am, thank you. Okay, you're welcome, sir. Nice meeting you, sir. Salamat po. Personal. Salamat. Kapit lang ni personal si Congressman. Salamat po. Ma'am, thank you ha. Sige po. Nice meeting Kayo you, na sir. po bahala dito. Salamat po. Ma'am friends. Sige po. Active ako. Brother, thank you. Ito po yung ating kapatid na driver from Davao. Okay na yung lisensya niya, bro. Brother Richard, good afternoon. Nagdahapon, sir. Oo, yung lisensya mo nandito na sa akin, hawak ko na. Maraming thank you, sir. Oo, paparating ko na ito sa iyo, ano? At doon sa mga kababayan natin na na-revoke din ang lisensya na biktima ng maling pagpapatupad ng batas ay sabihan natin na magsadya lang o tumawag sa aking opisina. Huwag nang pumunta. Oo, at yun lang, binalita namin sa iyo. Okay. Maraming salamat, sir. Okay, may biyahe kaming Mindanao. Siguro kung maaring ipadala ko ito sa iyo sa LBC or pag may biyahe ako, dalhin ko. Pero yung pinakamabilis, makakarating ito sa iyo. Okay? Po, sir. Maraming thank you, sir. Okay, sige. Ingat. Ingat. Buhay, sir. Mabuhay. Okay, okay. Bye-bye. Bye-bye. So, sa mga kababayan natin, no, na mga na-revoke ang lisensya, katulad ni Brother Richard Go. Sa ating mga kababayan na na-revoke ang lisensya, no, dahil doon sa Republic Act 10930, base po sa batas, wala kayong kasalanan sapagkat dalawa lang ang binabanggit doon sa Republic Act 930. Number 1, kapag ang lisensya mo ay 5-year ang validity at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka ng 10 taong validity ng lisensya. Ikalawang intention ng batas na yon, sinasabi doon na maging maayos, stricto ang pagbibigay, pagkakaloob ng LTO ng lisensya. Halimbawa, Brother Matt, nagkalisensya ka na questionable, ikaw at ang kawani ng LTO ay iimbestigahan at kakasuhan, papatawan ng kaukulang parusa. Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon
na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyong demerits. Wala rin sinabi sa batas na outright revocation kasi hindi makatao, Yes, hindi po. makatarungan. At higit sa lahat, paulit-ulit nating napapatunayan, marami tayong mga police enforcers, LTO officials na hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Lalo pa yung mga local enforcers ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, Brother Matt, maaaring marami silang nabibiktima nagkaka-demerits. Pero sa pangkalatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. Nag-submit tayo ng House Resolution sa Kongreso para maimbestigahan at may tama ito. Ang problema lamang, inabot ng recess, hindi na imbestigahan. Kaya gano'n ang sitwasyon. At paglilinaw sa ating mga kababayan, noong maupo si Secretary Bautista, si Asek Vigor Mendoza, LTO Chief and Executive Director Greg Pua, at itong mga kaibigan natin lawyers dito sa LTO, paglilinaw po, wala silang kasalanan sa usaping ito. Wala pa sila sa posisyon problema na ito. Na-discover lamang natin ito, Brother Matt, itong huli lamang. At yun nga, at kasama natin itong inaaksyonan. At sa ating mga kababayan, nakakalungkot po na napakarami nating mga kababayan ang biktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito base sa implementing rules and regulations. Ang masakit po nito, yung driver na may violations, pinagmulta na ng malaking halaga. Tapos kapag na-meet yung demerits na sinet ng LTO, outright revocation. So napagmulta na, dinagdagang pamparusa. Hindi lamang mga drivers na biktima dito ang napaparusahan, pati buong pamilya. Lalo pa kung driver ka, wala ka namang alam na ibang hanap buhay. Kaya talagang napakabigat po nito. Sobrang bigat. Ito po ay ilan lamang sa mga problema na kinakarap ng mga kababayan nating motorista. Paglilinaw po, ito pong ginagawa nating pagtulong sa mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Hindi po ito trabaho ng congressman. At kung naman tayo po ay maluklok sa Senado, ipagpapatuloy natin ito, hindi rin ito trabaho ng senador. Pero ang tanong, kung hindi natin sila tutulungan, sino ang tutulong sa kanila? Yun lamang po ang malaking katanungan doon. Ito naman ay kung malalim nating susuriin, Brother Matt, hindi pa rin ito lihis sa ating mandato. Bakit? Usaping batas ito Hindi rin naman tama na gawa ng batas, hindi na nalalaman kung naipapatupad ng tama ang batas. Kaya po, bagamat ito ay hindi trabaho ng congressman o hindi trabaho ng senador, ay ito po ay bibigyan pa rin natin ng pansin sapagkat kawaawa ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kami naman po, Colonel Bosita, at ang aking mga kasama ay hindi mapapagod para tumulong at maglingkod sa inyo. Ang nakakatuwa nga nito, dito sa aking pagkandidato bilang senador, ay katandian po natin si Colonel Kerubin, number 52 sa balota, at ako po ay number 12 sa balota. Kung magtitiwala po ang ating mga kababayan, iloklok po ninyo kami sa Senado. At kami naman po ay subok na, hindi namin ibinebenta ang aming prinsipyo at paninindigan. Lagi namin higit na pinapahalagaan ang taong bayan. Yan po ay walang kasinungalingan. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, pasensya po kung mali ako. Taong bayan ang magtutulak ng pagbabago sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Tama na po, magsuri na tayo. Tama na ang lokohan. Tama na ang mga kasinungalingan. Magsuri po tayo, maniwala po kayo. Walang ibang magpapabago sa kinabukasan ng ating bayan, kundi kayo ng mga butante. At ito naman po ang ipapangako ko sa inyo. Maglilingkod pa rin ako ng tama, walang pinipili at walang kinikilingan. At halimbawa naman po, nabigo kayo sa aking performance, Usapang Pilipino, pababain po ninyo ako sa Senado at susunod po ako sa inyo. Marami po tayong nakitang problema na dapat solusyonan. Ang kailangan lamang po, posisyon at dedikasyon. Yun lamang po, at sa mga susunod na mga araw, baka po mapag-usapan natin ano ba yung mga plataforma ni Colonel Kerubin and Colonel Bosita. Muli, mabuhay po tayong lahat, mag-iingat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. God bless po, mabuhay.